Kung ikaw ay na-survey o na-assess na ng mga social workers, paano po ba nila malalaman na sila ay nakapasa or nakapasok sa 4Ps? Meron po bang nilalabas na listahan? Ina-announce po ba sa Facebook? Ano po yung means of verification or announcement ng mga ganong bagay? Maraming salamat. Tama yan, Venus. Marami din kasi yung nagsasabi na sila ay na-assess na. So, ang assumption kaagad kapag na-assess sila ng listahanan ay beneficiary na sila. Yes. Pero hindi po doon nagtatapos. Ang assessment po ni listahanan kapag kayo po ay na-identify na poor, i-endorso po yan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At gaya ng nabanggit ko kanina, at titignan po natin doon sa listahan na yun na sino ba yung may mga miyembro na puntis or sino yung may mga bata doon sa loob ng sambahayan na merong edad 18 pababa. Pagkatapos po nun, maglalabas po si Pantawid Pamilyang Pilipino Program or si 4Ps ng potential beneficiaries na tinatawag natin. Yung potential beneficiaries po na yon, potential po yung ating keyword. Ibig sabihin, hindi pa po kayo officially beneficiary ng Pantawid, pero ito ay pinapa-validate natin sa community kung talagang kayo nga ay mahirap at karapat-dapat na mapabilang sa program. Kayo lamang po ay masasabing beneficiary ng Pantawid once, number 1, meron na kayong pinil-upan na registration form ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At pangalawa ay pumirma ng Oath of Commitment. Napaka-importante po nitong Oath of Commitment dahil dito po itinataya ng beneficiary na siya ay nangangako na susundin at tutuparin yung mga itinakdang kondisyon ng ating programa. So, mahabang proseso po talaga siya, Miss Grace. Mabuti po na naipaliwanag natin sa mga ka-4Ps natin ngayon dahil marami din talagang kaming napabasang comment na sila daw ay na-assess na. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa sila nakakatanggap ng kanilang payout? Bakit hanggang ngayon wala pa silang nakukuhang cash grants? Ayun pala, hindi pala sila na nakapasa or hindi sila na-validate as 4Ps beneficiary. So again, once na-assess po kayo, tapos na kayo sa assessment, hindi po ibig sabihin kayo ay beneficiary na agad. So, meron pong proseso yan and meron po kayong fill up na form at meron po kayong oath of commitment na gagawin. So, Gusto ko lang ding idagdag na maliban doon, ini-inform din natin yung personally yung mga beneficiaries natin. Ayun yung pinupuntahan na sila, ini-inform at para sila ay maka-attend din doon sa ating tinatawag na community assembly. Yung community assembly, doon lahat pinipilapan yung mga forms nila at doon din isinasagawa yung pagpipirma ng kanilang oath of commitment. may concern din kasi tayo natanggap. Ito po ay tanong ni Tess Polangcos mula sa Misamis Occidental. Itong tanong niya, dito po sa Region 10, marami pang Set 1 hanggang ngayon na active pa, mga 15 years na. So, ang tanong po, paano natin mababalidate na umabot nga ba sa 15 years ang pagiging miyembro ng 4Ps? 15 years, matagal po yun. May mga posibleng cases na ganyan kasi tama yung sinabi niya, mukhang alam na niya ang Pantawid kasi nabanggit niya yung Set 1. Yung Set 1 po na tinatawag natin, ito yung mga unang-unang ni-register natin ng mga beneficiary ng 4Ps taong 2008. At tama siya na possible po na may mga beneficiaries pa rin po tayo na mahigit 15 years na. Kaya naman po, nung naisabatas ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa bisa ng Republic Act 11310 or the 4Ps Act, nilagyan po dyan yung provision ng exit strategy na kung saan ginagamit natin ang case management tool para i-assess yung ating mga beneficiaries, tignan yung kanilang kalagayan at tignan ano pa yung ibang intervention na po pwedeng ibigay sa kanila. Kasi baka hindi na si 4Ps yung pwedeng magbigay kung hindi dapat ay ibang intervention naman. Kaya din binibigyan ng emphasis sa batas natin yung whole of nation approach. Ibig sabihin yung pagtutulong-tulong ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan upang matiyak na yung ating mga beneficiaries ay makagraduate or magkaroon ng mas improve, bago yung kanilang pamumuhay. Malaki yung pagkakaiba simula nung sila ay pumasok hanggang sa sila ay makalabas. Nasa batas na din, nakalagay na din
na hanggang 7 years lang yung Yes. maximum na pag-stay nila doon sa program. Kaya naman tuloy-tuloy yung ating pag-assess, pagtatasa, at sa ngayon nga, meron na tayong mahigit 400,000 households na pina-exit. Ito yung mga households or yung mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya na talaga naman nating masasabi na nating may pagbabago doon sa kanilang pamumuhay. So, madami-dami na po palang graduate or umexit sa ating programa. At nakakatuwa dahil nakikita talaga natin na ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ay isang programang nakakapagpabago, nakakapag-uplift sa pamumuhay ng ating mga kababayan. Kumbaga, nagiging safe, self-sustainable sila. Ito naman galing kay Marisa Bocojan. Ang tanong niya, ako din po may ID na at cash card. Hindi pa rin po ako nakakapag-payout. Nag-update na din po ako ng requirements ko. Ngayon po, nag-payout na naman mga kasabayan ko. Wala na naman po akong natanggap. Sabi po, antay lang daw. Sana ibigay na po nila dahil hirap na po ako sa buhay. So, ito po, Miss Grace, naghihintay daw siya ng kanyang payout. Okay, Marie, at sa mga iba pang mga beneficiaries ng Pantawid na merong kapareho ng kaso, maaari po kayong mag-message sa ating Facebook Messenger, yung Pantawid Pamilya official na Facebook page po natin dahil may mga hihingiing pribadong detalye sa inyo gaya po ng household ID number, contact number at para po ma-check doon sa ating system kung ano na nga po yung estado ng inyong household. At dyan din po bibigyan kayo ng payo kung ano yung mga specific actions na kailangan gawin po nung household. Maliban po dyan, meron din po tayong grievance text hotline. Maaari po kayong mag-message. Gamitin lang po yung format na pangalan, household ID number at kung ano po yung specific concern ninyo. Mula naman po ito kay Lizelle Dael de la Peña. Ang tanong niya, matagal na po akong na-validate, minsan hindi pa ako nakatanggap ng financial assistance or cash grant mula sa 4Ps. So, ito, bakit nga po kaya na matagal na siyang validated pero hindi pa siya nakakasama sa payout? Ano po ang dapat niyang gawin? May mga iba't ibang senaryo kung bakit. Baka yung sinasabi niyang validated, nasa interview stage pa lang siya at wala rin naman pa siya doon sa final na list. Ngayon naman, kung kagaya siya ni Marie kanina na na-issuehan na ng ID at meron na din siyang cash card, maaari din siyang mag-message doon sa ating Facebook page or doon sa number na nabanggit ko kanina. Ibibigay lang niya yung details upang ma-check doon sa ating system kung ano na nga ba yung kanyang status and then kung ano yung mga hakbang na kailangan niyang gawin upang makatanggap na ng cash grants. Maaring yung isang case din dyan is that baka hindi nagko-comply doon sa mga conditions. So, kung wala po kayong natupad doon sa mga conditions na nakalagay doon sa inyong oath of commitment, ay wala po talaga kayong matatanggap na cash grant dahil yung cash grant po natin ay nakabase doon sa ating pagtalima or pag-follow doon sa mga conditions na itinakda ng programa. Ano po yung mga conditions na iyon para sa ating mga ka-4Ps na bago pa lang, hindi pa gaano aware sa mga conditions na yun? Pwede nyo po bang i-reiterate sa kanila? Yung sa ating mga conditions ng ating programa para po sa health, kinakailangan po na yung mga buntis ay magpa-check up, pre- and postnatal check-up po yung tinatawag natin dyan. Yun pong mga bata na 5 pababa, kinakailangan din po ng regular check-up. Magpa-vaccine kung ano yung mga nire-require na vaccine natin. Yun pong check-up ng mga buntis at saka po ng mga bata ay nakabase po sa kung ano yung existing protocol ng Department of Health. Hindi po tayo nagsasagawa outside of the Department of Health protocol. Kasama na din po dyan yun pong deworming ng mga bata naman po na may edad 14 pababa. Para naman po doon sa education, yun pong attendance ng ating mga anak
sa daycare, sa primary, grades 1 to grade 7, and then junior high school po, and then yung senior high school po. So, kailangan meron silang 85% na attendance dun sa school. And then, yung isa sa pinaka-unique na condition po ng 4Ps, yung pag-attend naman po ng mga adult ng family development session. So, yun po yung tatlong main conditions po ng program. Ugaliin po natin na sumunod at gawin or tumupad sa mga conditions ng programa ito. And syempre, kung meron po kayong iba pang katanungan, kung uma-attend naman kayo or sa mga conditions na yun, ginagawa nyo naman po yung mga conditions na iyon na nasabi ni Miss Grace kanina, tapos wala pa rin kayo natatanggap na payout, again, pwede po kayong dumulog sa 4P sa kanilang Facebook page at sa kanilang official hotline. Umpisahan na natin. Your timer starts now. Tanong galing kay Sheila Sabato, may matatanggap pa rin bang cash grants ang mga ka-4Ps na na-retain na? Tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng cash grant. Maaari na po bang ma-release ang Period 1 ng 2024 payout? Tanong galing kay Janela Acosta. Nakapag-release na po tayo ng payout noong May para sa pay period 1. Balesteros Nim Sanj, tanong niya, gaano katagal ang assessment process para makakuha ng payout ang isang benepisyaryo? Para dun sa listahan ng 3 na result, tapos na po yung ating pag-assess at nag-uumpisa na po tayong magbayad ng mga balanse natin ng taong 2023. Tanong galing kay Quizon Jelly, kailan po kaya makakapasok ang Set 12 gig? Ang tabayanan po nila itong last quarter ng taon. May pag-asa bang makuha ang payout ng mga ka-4Ps ngayong taon? Gaya ng nasabi ko kanina, nag-umpisa naman na tayong magbayad ng mga balanse natin ng 2023 at yung 2024 naman po ay regular ang ating pag-release ng cash grant. Huling tanong galing kay Aylaida, may ilalabas pang bagong listahan ng mga magiging membro ng 4Ps? Sa pagsasabatas po ng Community-Based Monitoring System or CBMS, antayin po natin yung kung papaano po yung gagawing proseso para sa pag-a-assess ng mga maaaring mapabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Miss Grace, meron po ba kayong gustong bigyang linaw sa mga naging kasagutan nyo kanina? Kasi mabilis lang po ang inyong pagsagot sa mga questions ng ating mga ka-4Ps. Baka meron po kayong gusto pang i-expound para mas maintindihan ng ating mga ka-4Ps na nanonood ngayon yung mga naging katanungan nila. Maraming salamat, Vino, sa pagkakataong ito. No? Bigyang linaw lang natin yung mga may nakapending pa pong payout gaya ng 2020 na sinasabi. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong City Municipal Link at alamin yung status ng inyong pamumuhay. Ngayon po, kung kayo po ay lumipat ng ibang lugar, maaari po kayong mag-message doon sa ating official Facebook account or doon sa ating text hotline na nabanggit ko kanina.